Magandang gabi. Hmm? So, actually hindi ako nakapag-ready ng aking topic ngayon. Yun ay dahil may masamang balita akong natanggap na yung aking tiyahin, yung nag-alaga sa akin nung ako'y bata pa, namatay sa bahay namin doon sa Negros, sa Sambuanguita. So ngayon, yung mama ko papunta doon, gusto niya akong sumunod. Either bukas. Ang problema kasi wala akong pamasahe. Wala akong pamasahe. Namatay siya sa loob ng bahay 3 araw kanina lang nalaman ng ano na, nangamoy na. So, balak ko sana pumunta kaso nga lang wala akong pera. So, manghihirap ako dito kung saan ako makakahiram ng pera pamasahe pag-uwi ko sa Sambuanguita. Okay. So, sa lahat ng mga nakaantabay diyan, good evening sa inyo. Ako, napili ko ang topic na ito ay dahil sa kumakalat. May bago kasing ano si Peter Pindon, hmm, naka-share audio ba ako? Ito ay may post si Peter Pindon na gusto kong makita ninyo. Narito yung post ni, Peter Pindon lang, buksan ko muna. Ito yung post niya. Ayan, ito. Guys, ako nang i-care off sa kang Amik Taglinaw. Brother Amik, palihog og tubag kay ikaw naa naman karon sa RCC inya nagtuon man pud ka sa inyohang mga gitawag og tradisyon, mga kultura ninyo. Ayan, so nananawagan itong si Peter Pindon sa mga kay Amik Taglinaw kasi si Amik Taglinaw kasi dating Seventh-day Adventist at ngayon ay nasa Roman Catholic Church niya. Sabi niya na ito ay panawagan ko kay Amik Taglinaw na pag-aralan mo ito, i-research mo ito dahil ikaw ay lumipat na sa Roman Catholic Church. Ayop nga imuha ning tubagon. Sana daw ito ay masagot. Kini nga video i-address nato ni kang Amik Taglinaw. Itong video na ito, ina-address niya kay Amik Taglinaw, Jumil Valoria kay Jumel Valoria ng Cagayan de Oro, og sa kang stalwart nguho kay Brother Stalwart Nguho ng General Santos City. og kang Dando Alabado. Pati ba naman ako dinawit niya? Di ba naman ako dinamay pa niya? Dahil ako dinawit ni Peter Pindon, syempre ating bibigyan ng kasagutan kasi dinawit ako ni Peter Pindon eh. Ayun, ano bang gusto niyang malaman? Palihog na kuno kog tubag. Unsa ni siya nga video? Sabi niya, pakisagot nga kung anong video ito. Sa may inyohang itubag-an. Ano ang masasabi niyo rito? Iya ba ni sa simbahan nga tinukod ni Kristo? Ito ba ay kaanib sa iglesyang tinatag ni Kristo? Palihog na kuno kog tubag, brother, mga brothers. Pakisagot daw mga brothers. No? Palihog na kuno kog tubag aron nga makasabot pud ta. Gusto niya ipasagot para maintindihan daw niya. Ayan. So, ang video na gusto niya makita ay ito. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung video gusto niya makita. Yan. Itong nandito daw is gusto niyang malaman kung ano ito. Okay, nilagyan niya kasi yan ng ng mukha bang caption, the real cult. Sa madaling salita, gusto niya ipalitaw na ito ay kulto. Wait lang, ulitin ko ha. Ito daw ay kulto. So, ito ay sasagutin natin kung ito ba talaga ay isang uri ng kulto. Sa ating panahon kasi, ang kulto ay popular na ginagamit kapag tumutukoy sa masamang grupo. Pero yun lang ba? Guys, ako Wait lang i-care ha. off sa kang Wait lang. Amik Taglinaw. Wait lang. Next ko muna. Tapos ito tayo mag-focus yan. Okay, so ating ipakita sa inyo ano ba ibig sabihin ng salitang kulto. Ito. Tayo sa ating topic for tonight, kulto. Narito. Okay, ang sabi ganito. Ano ba ang salitang kulto?
ang salitang kulto ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto. Pero sa pangkalahatan, ito ay tumutukoy sa isang grupo ng mga tao na may matinding paniniwala o debosyon sa isang tao, ideya o reliyon na kadalasan ay hiwalay o naiiba sa mainstream. Sabihin, may iba't ibang kahulugan ang salitang kulto. Kaya kapag ito ay itinanong mo sa debate na hindi mo ini-specific kung ano ang ibig sabihin ng salitang kulto na ito ay lilitaw na fallacy of equivocation kung hindi mo nililinaw kung ano ang ibig sabihin ng salitang kulto. Ano yan? Dalawang pangunahing gamit ng salitang kulto. Una, yung tinatawag na neutral o akademikong kahulugan sa larangan ng sociology o religious studies. Ano pa? Ang cult ay simpleng tumutukoy sa isang maliit na grupo na may sariling paniniwala o ritual. Pangatlo, hindi ito agad masama. Ibig lang sabihin ay bago o kakaibang religious movement. Yung salitang cult ay tumutukoy rin sa veneration. Veneration. Ano pa? Yung negatibong kahulugan nito na karaniwang ginagamit ngayon. Ito ang mas popular na paggamit. Ang kulto sa ating panahon ngayon ay mas kilala sa grupo na may sobrang kontrol sa miyembro. Uy, ano kayang grupo kaya na may sobrang kontrol sa miyembro? Pangalawa, may isang leader na sinusunod ng bulag. Sa madaling salita, yung mga membro panatik na. Kapag ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, silang dalawa ay mahuhulog sa imbornal. Pangatlo, madalas hinihiwalay ang membro sa pamilya o sa lipunan. Para bang yung grupo na Eastern Lightning, Church of the Almighty God, kung saan yung mga anak ay inilalayo sa mga magulang. Pang-apat, gumagamit ng pananakot, manipulasyon o panlilinlang. Sa madaling salita, may dalawang gamit ang salitang kulto. Una, sa pananampalataya ng tama at pangalawa naman sa maling pananampalataya. Ngayon, ating alamin yung pinakita dito sa video na ito ni Peter Pindon kasi gusto niya kasi sagutin daw ito. Paliwanag para daw maintindihan. Ang tanong ngayon, iintindihin ba talaga ni Peter Pindon o etos lang yun? Yan ang magandang alamin natin. Kung talagang iintindihin ba ni Peter Pindon kung ating ipapaliwanag ito o etos lang niya yun? Ngayon ang ginawa niya na naghamon siya kay Father Darwin ng debate. Patutunayan daw niya na ang Romano Katoliko ay hindi mga tao. Ngayon, pinatulan ni Father Darwin, biglang bumahagang buntot. Nang pinatulan ni Father Darwin yung kanyang hamon, titindigin ni Father Darwin as affirmative kasi negative ang tema eh. Patutunayan niya kasi ng Romano Katoliko ay hindi mga tao. So titindigan ni Father Darwin as affirmative, patutunayan ni Father Darwin na ang Romano Katoliko ay tunay na mga tao. Pero nakapagtataka. Kasi nang tinanggap ni Father Darwin ang tema, tawang-tawa si Peter Pindon sa pag-aakala na maninindigan si Father Darwin ng Romano Katoliko ay hindi mga tao. Kaya tawa siyang tawa, ano ba naman itong paring ito? Ano ba kayo kung hindi kayo tao, mga unggoy? Sabi niya. Ang sinabi ko, negative ang tema mo. I-stand mo yan eh. Dahil i-stand mo yan, manatili ka sa stand mong yan na ang Romano Katoliko ay hindi mga tao. Samantalang si Padre ang magtitindi ka sa affirmative, ibig sabihin, kabaligtaran sa stand ni Peter Pindon. Kasi negative ang tema niya. Manatili siya doon sa tema niya na hindi mga tao. Si Father Darwin titindi sa temang affirmative, mga tao. Ngayon, ang nalaman ni Peter Pindon, nagwala.
Nagwala siya. Nag-alboroto yung ilong niya, umuusok sa galit. Kasi bakit daw binabago ang tema? Hindi naman binabago. Magnindigan ka pa rin sa tema mo na ang Romano Katoliko hindi tao. Tindigin mo pa rin yan. Back as negative ka kasi yung term hindi, negative yon. Kasi pa dami affirmative siya, tindigan niya na ang Romano Katoliko ay mga tunay na tao. Oh, nag-alboroto siya. Kasi alam pala niya tagilid siya sa temang yon. Sabi naman niya, hindi ko na itutuloy yon. Natakot ako dun eh. Hindi ko na itutuloy. Palitan ko na lang patungkol sa Sabat. Sabi naman ni Padre Darwin, Sabat, nakakalula na yung Sabat na tema. Paulit-ulit na lang. Simula pa nung una hanggang ngayon. Sabat pa rin ang topic. Walang pagbabago. Parang walang nangyayari sa debate. Walang natututunan. Kasi sa halip na mailandan ng totoo, tila yata, ano lang, para bang labas sa pekas sa kabilang tenga. Ano nangyari? So ngayon, sabi niya, ipaliwanag daw ang video ito para daw maintindihan niya. Ang tanong, iintindihin ba talaga? O etyos lang yun, gaya ng pag-atras niya sa temang siya mismo ang gumawa? Ito tayo ngayon. Dito tayo. Itong nasa video nakikita ninyo, tandaan din natin kasi sila ay nag-accuse na ito ay kulto. Kapag SDA kasi ang naglagay ng terminong kulto, isa lang ibig sabihin yan, masamang grupo. Ngayon, ating mahalagang tandaan na hindi lahat ng tinatawag na kulto ay talagang kulto. Minsan, ginagamit lang ito bilang pang-insulto o pang-atake sa ibang relihiyon o grupo. Simpleng paliwanag, sa neutral, kakaibang grupo ng paniniwala. Sa negative, grupo na may mapanganib na kontrol sa tao. Yung nilagay niya sa video, The Real Cult, nilagay ni Peter Pendo na The Real Cult, ito ay tumutukoy sa negative form. Negative form. Ngayon, ang gusto niyang malaman kung itong salitang kulto dito ay tumutukoy ba ito, ano daw grupo ito, ipaliwanag daw. Pues, dahil yan ang gusto niya maintindihan, ating ipapaintindi sa kanya na ang grupong yan na nakikita ninyo sa video ay hindi tumutukoy sa negative form of the word cult. Yan tumutukoy. Hindi yan grupo na mapanganib na may control sa tao. Ito ay isang akto ng devotion o veneration. Ating pangalamin. Ang nasa video, ito ay tinatawag na Croffadia. Croffadia. Ano ang Croffadia? Ang Croffadia ay isang uri ng religious brotherhood. Para pala itong fraternity, ano? Isang uri ng religious brotherhood o samahan sa loob ng Catholic Church. Lalo na sa mga bansang gaya ng Spain at Latin America. Sa madaling salita, yung ganyang uri ng brotherhood ay hindi makikita sa Pilipinas. Ito ay makikita lamang sa bansang Spain at Latin America. Ang Croffadia ay salitang Espanyol na ibig sabihin ay kapatiran. Ito ay isang grupo ng mga lay Catholics o mga ordinaryong membro lang, mga lay, no? Hindi sila mga pari. Sila ay nagkakaisa para sa pananampalataya at debosyon. May partikular na debosyon, halimbawa, debosyon nila kay Jesus. O sa Nazareno. Pwede ring debosyon kay Mama Mary. Pwede ring debosyon sa isang santo. Ngayon, ano ang ginagawa nila? Karaniwan, ang isang Croffadia ay nag-oorganisa ng mga prosesyon lalo na tuwing Holy Week. So lumalabas pala itong prosesyon na ito tuwing Holy Week lamang. Sa ating prosesyon,
walang ganito kasi hindi siya, wala siyang ganito sa Pilipinas. Wala. Ito ay nasa Spain lang at Latin America. Ano pa? Nagdadala ng mga karosa o float na may rebulto ni Kristo o mga santo. Nagsusuot din sila ng mga tradisyonal na damit tulad ng nakikita natin sa imahe, may hood at robe. Mm. Gumagawa sila ng mga gawaing panrelihiyon at kawang gawa. Importanteng linawin natin ano? Hindi sila sekta o kakaibang grupo. Bahagi sila ng tradisyon ng simbahang Katolika sa ilang bansa. May kanya-kanyang pangalan at simbolo ang bawat kofradia. Sa madaling salita, ang kofradia ay parang organized na samahan ng debotong Katoliko na may misyon na panatilihin ang mga tradisyon, lalo na ang mga prosesyon tuwing Semana Santa. Yan tanong, bakit ganyan ang kanilang suot na parang kulto? Kaya nga nilagyan nila ng salitang kulto, the real cult. Sa paniniwalang ito ay kulto. O ngayon, sabi ni Pilipino kasi ipaliwanag daw natin. Kaya ito ipapaliwanag. Ngayon, kung ipipilit niya na ito ay isang masamang kulto, nalalabag na naman ni Peter Pindon ang Exodo 20:16. O nilalabag mo yan, Peter Pindon, congratulations. Ikaw na mismo ang gumigiba sa ista ninyo na kayo daw ay sumusunod sa 10 utos. Yan ang ikinabagsak ni Lani Encarnacion kay Amek Taglinaw na kinampihan naman ni Peter Pindon. Bakit? Inaamin nila na sila ay lumalabag sa kautusan. Dalawang paraan, pagnanakaw at pagpatay. Kaya si Peter Pindon, kinakampihan sila ni Encarnacion. Di na binagbigyan si Amek Taglinaw ng final conclusion. Nagtanong pa nga siya ilang minuto ang gusto nyo? 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Alam mo, final conclusion, 2 minutes? Ba naman klaseng moderator to si Peter Pindon? 3 minutes, final conclusion? Lahat ng debate merong final conclusion. Yung final conclusion, ito yung ginagamit na sa debate kung saan isa-summarize mo na ang buong pangyayari na napatunayan ng affirmative ang kanyang tema at hindi nagiba ng negative. Sa negative naman, sa kanyang final conclusion, ipalitaw naman niya na ang tema nagiba niya at nanalo siya. Pero sa debate ni Amek Taglinaw at saka ni Lani Encarnacion, dinaya ni Peter Pindon bilang moderator ng debate dahil hindi pinayagan si Amek Taglinaw na magbigay ng final conclusion. Ang reason niya, hindi na pwedeng tanungin. Saan ka nakakita ng final conclusion na pinatatanungan pa? Wala. Pag sinabing final conclusion, wala nang tanungan yan. Wala nang objection Wala nang objection, wala nang tanungan. Final conclusion. Pag pinasundan mo pa yan ang tanong, hindi yan final conclusion. Ang tawag dyan, rebuttal. Pero dahil mandurugas itong moderator na ito, pinagbawalan niya si Amek Taglinaw magbigay ng final conclusion kasi hindi na daw pwedeng matanong. Final conclusion nga Ito naman klaseng moderator ito. Tugag-tugag moderator, di ka mao. Ngayon, bakit ganyan ang kanilang suot? Para bang kulto? Ito ang sagot. Mukha talaga siyang kakaiba o parang kulto. Sabihin parang kulto, hindi siya kulto. Para lang. Para bang ganito, yung mukha mo parang pusa. Hindi ka pusa. Parang pusa lang yung mukha. Pero hindi ka pusa kasi ginamit ng terminong parang. Mukha talaga siyang kakaiba o parang kulto sa unang tingin. Pero sa totoo lang, hindi yun kulto
at may malalim na kahulugan ang suot nila. May kahulugan pala. Pero akala na dahil yung hood kasi, yung forma ng hood, nakatakip yung mukha, parang gerilya nung panahon ng Hapon. Akala nila, kulto na. Kaya pag pinagbintangan yung kulto yan, nalalabag ninyo ang Exodo 20:16. Yung damit na nakita mo na mahabang robe at may takip ang muka ay bahagi ng tradisyon ng mga Nazareno sa mga kofradya sa Spain at iba pang lugar. Spain at iba pang lugar. Ngayon dito naman tayo ngayon sa isa pang findings natin dito para maipakita natin na yung mali yung kanilang unawa. Ito ha. Simbolo. Ito ay ano yung simbolo na yon? Ating punta sa ChatGPT tayo. ChatGPT. Yan. Okay. Sabi dito, ang kanila palang uniforme, yung kanilang robe, tsaka yung kanilang hood na matutulis ang ulo, ito ay simbolo ng pagsisisi o penance. Ang pagtatakip ng muka, ba't nakatakip yung kanilang muka? Mata lang nakikita. Bakit kaya? Ang pagtatakip ng muka ay tanda ng kababaang loob. Ibig sabihin, magawa sila ng sakripisyo para sa Diyos, hindi para sa papuri ng tao. Bakit? Pagkakapantay-pantay. Dahil nakatakip ang muka, walang kinikilalang mayaman dyan. Walang kinikilalang mahirap dyan. Sapagkat hindi sila nakikilala o walang nakakakilala sa kanila. Bakit? Mata lang nakikita eh. Pantay-pantay silang lahat sa harap ng Diyos. Kung nakasuot dyan si Presidente Duterte o Presidente Marcos, di mo makikilala kasi mata lang nakikita. Ikaw, katabi ka niya, mata lang nakikita, di nila alam na ikaw yan. Yan ang purpose kung bakit nakatakip ang muka bilang simbolo ng pagkakapantay-pantay at walang makikilalang mayaman, walang makikilalang mahirap. Pantay-pantay silang lahat sa harap ng Diyos. Pangatlo, ito ay tradition pa noong Middle Ages. Galing pa ito sa sinaunang tradisyon ng Catholic Church na ginagamit sa mga prosesyon lalo na tuwing Holy Week. Ngayon, kung nakita nyo sa video, nilagyan nila dyan sa video na the real cult. Sabihin, napagkamalan nilang kulto. Bakit napagkamalan itong kulto? Etong sagot. Dahil sa pointed hood. Ayun, yun palang dahilan. Kaya napagkakamalan. Maganda tanong ni Peter Pindon. Ipaliwanag para maintindihan. Yan ang tama. Ipaliwanag para maintindihan. Ngayon pinapaliwanag ko na at ayaw pa rin intindihin. Ibig sabihin, nasa kanya diferensya. Nasa utak niya diferensya kung ayaw pa rin niyang intindihin, ngayon pinapaliwanag ko na. Ang gusto niya kasi ipaliwanag para maintindihan. Kung pinapaliwanag mo, ayaw pa rin intindihin, sa mga salita, nasa utak niya diferensya, wala sa akin. Tuloy natin. Bakit mukhang kulto? Bakit mukhang kulto? Dahil sa pointed hood. Yun ang reason. Kaya napagkakamalan siyang kulto. Tulis na takip sa ulo at pagtatakip ng mukha. Para sa modernong mata, medyo nakakatakot o unusual. Pero originally, wala itong masamang kahulugan. Tandaan ninyo, sa modernong mata, parang nakakatakot. Pero originally, wala itong masamang kahulugan. Important note, minsan napagkakamalan ito dahil kahawig ng suot
ng Ku Klux Klan. Ano daw? Napagkakamalan kasi kahawig ng suot ng Ku Klux Klan para pero magkaiba ang pinagmulan at layunin nila. Yung sa Katoliko, ganun ang kanilang suot, ang tanda nun, debosyon at pagsisisi. Doon naman sa Ku Klux Klan, ang ibig sabihin nun, racism at karahasan. Ano racism? Halimbawa, para anuhan yung racism. Mayroon ako napanood na pelikula, ang title nun Get Out. Get Out. Ano siya? Thriller siya. Thriller. Kung saan yung mga mapuputi nagkikipagkaibigan ng mga maiitim. Napanood niyo yung pelikula yun, Get Out? Kakaiba talaga yun, grabe. Ano siya? Psychological thriller talaga siya. No? Talagang ma-intense ko sa pelikula. Nagkikipagkaibigan sila sa mga negro. Kung yung iba man, mga anak na mga magaganda, nagkikipagrelasyon sa mga negro. Kaya nga, mga negro, ba, grabe ka, jackpot ka dyan, bro. Kalain mo, ang ganda ng ano mo, na denggoy mo, denggoy talaga, no? Nang na denggoy mo, ganda-ganda niyan. Siyempre, yung negro naman, proud na proud. Kasi kadalasan kasi sa kanila, minsan lang maka-jackpot ng ng mga puti, no? Di gaya doon sa Sonic, sa pelikulang Sonic, si Donald Lord, puti, yung asawa naman niya, itim. May mga ganyan na walang kinikilalang race. Pero ito ay racism. Sa Ku Klux Klan, ito ay racism. Para mainawaan ng iba yung ano yung racism. Ngayon, pag naging kaibigan na, naging shota na, pinapadalo sa kanilang lugar, pinapakilala, maganda pagkikitungo, pagkatapos nung kakausapin ng nanay, mga hypnotism pala. Gumagamit ng hypnotism. Kinakausap siya, tapos pag tinapik na yung tasa, wala na. Na-hypnotize ka na, wala na. Yung parang wala ka na sa control. Anong sabihin ng puti, under control ka na niya. So nangyayari, lahat ng mga itim na napunta sa kanilang lugar, under hypnotism, ginagawa nilang utusan, walang sweldo. Pinapakain para tumagal ang buhay pero walang sweldo. Yung kanilang kaloob-looban gustong kumawala, yung kanilang kalooban gustong kumawala pero hindi makawala kasi under hypnotism. Wait lang muna. Gusto nilang kumawala pero yung kanilang loob hindi makawala kasi under hypnotism sila. Ano masabihin ng mga nag-hypno sa kanila, nagagawa nila kahit labag sa kanilang loob. Kaya nung na-picturean sa camera, gumagaling, lumudugol yung ilong, patatakasin yung kanilang kasamang negro, hinihipno naman ulit para magbalik sa dating ano. So, ang tawag doon racism. Hindi magandang pagkikitungo dahil ikaw ay itim. Dahil ikaw ay puti. Yun ang racism. O yun, para maintindihan yung racism. Ngayon, yung Ku Klux Klan, ginagamit nila itong ganitong kasuotan para ipakita ang racism at karahasan. Samantalang sa Iglesia Katolika, ito ay isang tanda ng debosyon at pagsisisi. Yan, sa madaling salita, hindi ito kulto. Ito ay lumang tradisyon ng pananampalataya na nagpapakita ng pagsisisi. Pero ang Seventh-day Adventist, wala silang tradisyon kung paano magsisi. Totoo. Dati ako Seventh-day Adventist eh. Wala silang tradisyon ng pagsisisi. Wala. Kahit anong gawin mo. Pero tradisyon kung paano idenggoyin ng Katoliko ang dami-daming paraan. Ngayon,
Ito ay lumang tradisyon ng pananampalataya na nagpapakita ng pagsisisi, kababaang loob, at debosyon. O ngayon, eto tayo ngayon. Gusto ko kasi makita ng malapit na kasi yung video kasi pinakita kasi ni Peter Pendon, di gaanong malinaw. Yan yung di gaanong malinaw, blere. Kaya gusto kong malaman. Narito yung mga malilinaw na kuha ng ah ng Kofradia. Ayan. Ito ang malinaw na halimbawa ng mga taong nakasuot ng ganyang kasuotan, tinatawag silang Nazarenos. Yan, Nazarenos. Ano ang napapansin mo sa kanila? Mahahabang robe o tunika. Ayan o, kita ninyo? Pwede pa ito palakihin? Ayan. Oh. Mahabang robe o tunika. Yung muka hindi nakikita. Yung mata lang. Kaya kapag suot nila yan, hindi mo kilala kung ang nagsuot mayaman ba o mahirap. Wala kang alam. Hindi mo kilala kung yung nagsuot yan, kaaway mo ba o kapitbahay mo. Hindi mo alam. Ibig sabihin, yan ay isang simbolo ng pagkakapantay-pantay. Ah, kita ninyo? Ito ay isang simbolo ng pagkakapantay-pantay. Tuloy natin. Ano napapansin mo sa kanila? Mahabang robe o tunika, may takip sa muka, may butas lang sa mata. May tulis na hood o kapirot. Madalas may hawak na kandila o krus. Ano sila? Sila ay tinatawag na Nazarenos, mga miyembro ng Cofradia sa Spain at lumalahok sa prosesyon tuwing Holy Week. Bakit ganyan talaga ang itsura? Tradisyon na daan-daang taon na. Simbolo ng pagsisisi at debosyon. Ang tulis na hood ay simbolo ng pag-angat ng kaluluwa sa Diyos. Ang pagtatakip ng muka ay para sa kababaang loob, hindi nagpapakita kung sino sila. Alay mo, halimbawa, kung kasama kayo, tapos nakasuot siya ng ganyan, hindi mo alam ang nagsuot niyan si VP Sara. Oh. Hindi mo alam ang nagsuot niyan si Senator Raffy Tolpo. Hindi mo alam, sabihin mo, Brad, pakiangat nga ito, Brad, mautusan mo. Brad, pakiangat ito, tulungan mo ko, Brad, bigat-bigat eh. Tulungan mo nga ako rito, Brad. Oh, kung alam mo si Raffy Tolpo yan, mautusan mo kaya na Senator Raffy, walang galang na po. Ako na lang bumibitbit niyan. Ako na po bahala. Sige po, maraming salamat po. Ayun ang mangyayari. Kasi kilala mong nakasuot. Kaya may takip yung kanilang muka para hindi makilala kung sinong nakasuot. O, ayan na. Para maintindihan ninyo. Yung kasi gusto ni Peter Pendon ipaliwanag para maintindihan. Ang tulis na hood ay simbolo ng pag-angat ng kaluluwa sa Diyos. Ayun pala. Kaya pala matutulis yung kanilang ulo dyan, parang conehead, no? Kasi ibig sabihin nun, pag-angat yon ng kanilang kaluluwa sa Diyos, simbolo ng pag-angat ng kanilang kaluluwa sa Diyos. Next, ang pagtatakip ng muka ay para sa kababaang loob. Hindi nagpapakita kung sino sila. Honest take. Hindi ka nag-iisa kung naiisip mong parang kulto o nakakatakot. Maraming tao, lalo na unang beses makita, ang nagugulat talaga. Gaya ni Peter Pendon, nagulat si Peter Pendon. Kasi napagkamalan din niyang kulto. Pero para hindi lumilitaw na hinahatulan niya, gusto niya Katoliko magpaliwanag. Gusto niya ang Katoliko ang maglabas ng burden of proof. Kaya ngayon, inilalabas ko na ang ebidensya, ang sagot kung bakit ganoon ang suot nila. Ang kanila palang suot ay may symbolism.
Simbolo ng pagsisisi at debosyon, simbolo ng pag-angat ng kaluluwa sa Diyos, at simbolo ng kababaang loob. Mga simbolong hindi mo makikita sa Seventh-day Adventist Church. Okay? Pero historically, nauna pa ito kaysa sa mga modernong grupong kahawig ang itsura at iba ang kahulugan nito. Sa madaling salita, mas nauna pa ito sa Ku Klux Klan. Oh, nauna pa siya sa Ku Klux Klan. Okay, so yun po ang simple na ating paliwanag.